Isinusulong ngayon ang pagpapatupad ng pulisiyang no parking, no vehicle. Sa ilalim nito, hindi pwedeng gumamit ng sasakyan ang sinuman kung wala siyang gagamiting garahe. Sa dami kasi ng sasakyan ngayon, sa gabal sa iba pang motorista at pedestrian, ang mga sasakyan kung saan-saan na lang ipinaparada. Makibalita tayo kay Dano Tingkungkung. Para gumaan ang buhay ni Criselda, siniguro nila mag-asawa na kumuha ng kotseng magaan lahat, mula maintenance hanggang bayad buwan-buwan. Yun nga lang, may nakalimutan siyang isaalang-alang na magpapahirap pala sa kanya kalaunan, ang paradahan. Kasi in case of emergency, walang mahirap lumabas kung nakaharang yung sasakyan. So ang ano mo lang, agawan siya sa kung sino unang makapark, yun na yung mo. So pag wala, hahanap ka talaga. Actually, pag dun ka na magpapark sa dulo. Ang sister raw sa lugar nila, mas maselan sa sasakyan, mas napagtitripan. Maging sasakyan niya, minsan nang nagasgasan. Yung iba nga nawawala ng side mirror. Yung kapatid ko na nakawan siya ng side mirror. Di lang siyang nahihirapan sa kalsadang ginawang paradahan. Makikitindahan. Hirap na pag nasagi pa kami tayo. Ang problemang ito hindi lang sa lugar ni na Criselda makikita. Sa iba pang lugar tulad dito sa Scout area sa Quezon City, kumikitid na ang ilang kalsada dahil sa mga nakaparadang sasakyan. Ang ilan nga, tila napuno na sa dami ng no parking sign na nakahambalang sa kalsada. Sa datos ng Land Transportation Office, sa 8 milyong sasakyan sa buong bansa, 40% o 3.2 million nasa Metro Manila. At araw-araw umaabot sa 1,000 mahigit ang mga bagong nirerehistro. Hanggang 600 dito, mga bagong sasakyan. Before they issue franchises sa would-be for-hire vehicles, they check and make sure that these vehicles have enough garages. So that's one of the requirements. But for privately owned vehicles, I don't think we have data on that because hindi naman natin nire-require. Well, it was never really an issue until such time that we're seeing the traffic getting worse and worse every day. Ang problemang ito hindi lang pala sa Pilipinas ramdam, kundi maging sa ibang bansa. Katunayan sa Beijing, China, ipinanukala kamakailan na bago bumili ng bagong sasakyan, kailangan muna makapagpakita ng pruwebang meron itong paradahan. Dito sa Pilipinas, may inihay na rin kaparehong panukala sa Kamara. At sa gitna na lumalalang traffic na wala ng pinipiling oras, ayon sa LTO, magandang ideya ito na dapat pag-aralan. Sabi naman ng Automobile Association of the Philippines, panahon na nga para magkaroon ng regulasyon sa pagbili ng sasakyan, pero dapat may alternatibong maihahain ang gobyerno para sa mga maapektuhan. Why not parking buildings? Sana may mga magtayo ng parking buildings. Pagka may parking buildings tayo, pwede mo natin sabihin ngayon sa mga may kotse na walang pardahan sa kanilang bahay o sa kanilang apartment, oy, bawal na. Kung gusto mo, mag-rent ka ng parking space, parking slot, doon sa parking building. Di ba? At least merong alternatibo. Dano Tingkungkung, GMA News.